Kung po sa inyo lahat, ayan, magandang hapon na. Ngayon po ay narito ako sa school. Kasi nga po, dinidili ko yung mga tanim ko. Yung mga tanim ko bukas dito, ilang araw kong dinapuntahan. Kaya ayan, dinidili ko po sila ngayon. Yung mga dragon fruit, yung mga passion fruit, yung mga halaman, yung mga tanim kong kamote dito, tanim kong bayabas. Marami rin po kasi akong time dito sa school. Kahit na bakasyon, pinupuntahan ko pa rin. Tulad dito itong mga dragon fruit dito na dinidili ko ngayon. Kailangan po diligin ito kasi nga po sobrang init po ng panahon, kaya po kailangan magdilig. Ito po yung dragon fruit ko, yan, pati po puno. Ganyan po yung pagdilig sa dragon fruit pag ganitong panahon. Kasi po sobrang init ngayon. Yan po April 18, 2026. Yan po, pati sobrang init po. Kaya po yan, yung mga poste binabasa ko po kasi po andyan po yung mga ugat. Yan po yung mga ugat ng dragon fruit. Hindi nga po ito maganda. Hindi po maganda ngayon to. Manipis po. Kasi nga po sobrang init ng panahon. Kaya manipis po yung aking dragon fruit. Kulang po sila sa alaga. Kasi nga po hindi ko sila masyado maharap dahil ako ay maraming ginagawa. Ako po ay nagbabiyahe. Nagbabiyahe po ako ng lalamove. Ito pong aking mga mustasa dito. Yan, na-harvest ko na. Yan po ay sa isang araw. Pagka ako ay nabakante uli. Yan po ay aking bubungkalin. Tataniman ko po ng panibago yan. Yan gusto po ng aking misis. Ang itanim ko naman ay pechay. Yan, pechay po itatas natin dyan. Pero yan, may makukuha pa po konti-konti dyan. Yan, kaya po didilig-dilig ko pa rin. Panglagay po sa ulam, panglagay sa sinigang, may makukuha pa po dyan. Yan, kaya po didilig ko pa rin sila. Yan po. Yan po, nakaupo po ako sa upuan. Yan po, inaano ko sila. Kawawa naman. Kawawa naman po yung mga tanim. Kaya obligato po silang diligin. Hindi sila nga po ay nakatanim lang sa gulong. Bali ito po ay tanim ko ng 2021. Itong mga dragon fruit na to. Ngayon po ay mukha 5 years na sila. Kaya sila po ay pang 5 beses na po silang magpo-fruiting season. O magbubunga. Yan po. Yan po, kulang po sa alaga. Sobrang init po kasi kaya nagkaganito. Nasusunog. Tapos po yung mga bayabas ko, may mga bunga po yan. Didilig ko rin po yung mga bayabas ko na yan. May mga bunga yan. Mga po yung mga bunga ng bayabas ko, guwapol. Yan. Po yan, malalaki na po yung nasa taas. Yan po yung mga bunga nila ngayon. Bali hindi po lahat ng puno ay nagbunga. Ilang puno lang po yung may bunga dito. Eto, isang puno na to, may bunga yan. Kaya po ayan, dinidilig ko sila talaga. Nagtatagang ko po silang alagaan. Kasi nga po sayang, yan. Malalaki ng bunga pa naman. Kaya po pinagtatagaan ko silang alagaan. Pagka ako napahinga, dilig. Pinupunta ko sila ito, hindi ko sila matitiis. Kasi nga po sila yung mga tanim ko. Kung yung tao po ay nainitan, nainitan din po yung mga halaman. Katunayan po yan, no? Nagtanim po ako ng panibago dito. Tanggal ko na po yung nanditong iba, pilit ako ng bago. Kasi nga po, pumangit. Ito, yan, no? Yan buhay na sila. Siguro, ito ay mga 1 linggo na mahigit sila dyan. Na nakatanim. Bali ito pong kamote na to ay binunod ko po doon. Naka-on po ito. Nakatubo po doon sa may likod ng HE. Binunod ko po kasi po hinarvest yung mga kamote ron. Nakakuha po ako ng ng panibagong sipol. Yan po itanim ko rito sa mga gulong, sa pagitan ng mga gulong na yan dyan. Yan, sa mga pagitan ng dragon fruit. Yan po nakatanim ang kamote na yan. Tapos po doon, may kamote po akong malaki na doon. Baka po malapit na po magbunga yun. Maano na usbong. Maano na malago na. Yan po, pinagbubuti ko dilig sa kanila. Kasi nga, mga ilang araw ka naman silang hindi mapupuntahan. Kung tagulan po, sigurado kahit na hindi diligin to, ay okay lang. Ngayon po, obligado kong diligin to. Kawawa naman po kasi mga tanim ko, kung hindi ko didiligin. Ganito po yung ginagawa ko sa dragon fruit. Dahil nga po sila yung nakatanim sa simento. Yan po yung simento. Dating basketball court po yan. Tapos po yung gulong nga. Sa gulong lang. Bali limitado po yung galaw nila sa lupa. Limitado po yung lupa nila. Bali ito pong gulong na to, sinisigan ko po ito ng mga lupa. Tapos ngayon, ang ginagawa ko nga sa kanila, pag nagdidilig ako, itinututungan ko ng hose. Pinapapasok ko ng tubig sa loob. Parang gano'n. Yan po. Lagyan ko ng butas dyan. Yan, may butas dyan yan. Tapos sasaksakin ko ng hose para madilig hanggang sa loob.
Ganun po yung ginagawa ko sa mga dragon fruit ko. Kaya po hanggang loob po niya ay nadidilig. Parang napapatubigan na rin po sila. At saka po yung hukay sa hukay niyan, doon po sa ilalim po ng simento na nabutas, doon po pumapasok yung ugat niyan. Ito na po yung time kong kamote na nandito sa gulong. Yan po, dinidilig ko rin po yan. Kasi nga alam po, ito po ay malaki na. Kaya po ito ay siguradong buhay na. Hindi na po ito mamamatay. Kasi nga po buhay na to. Yan nga po. Maganda po yung lupa dito. Kaya sigurado pong maraming ibubunga yan. Yun nga pong mga tanim kong kamote dito ay napagbunga ko rin. Kasi ito pa isa, bagong tanim ko rin yan. Yun yung walang po ng kamote kaysa sa walang tanim. Yun po yung ginawa ko dito. Kasi nga po yung kamote, basta nadidig lang po ito, kahit madalang, ito po ay siguradong mabubuhay na. Lalo na po ito, pag inabutan po ito ng tag-ulan, sigurado po yan ay kahit di po siya magbunga, ito po ay papakinabangan yung mga talbos. Yan po. Mga tayong kumbignay, ayan po, dinidilig ko na naman ko, didilig ko na rin sila. Kasi nga po, ito yung mga tanim ko. Kaya po ako rin nag-aalaga. Ito po yung mga bignay. Bali ito kung bignay na to, ay 3 lugar to. Pero marami pong puno yan. Hindi lang po isang puno yan. Yung nakatanim sa bawat isang lugar. Ayan, bali pangalawang lugar, pangatlong lugar. Ayan po. Ito po ay nagbunga na. Noong nakaraan, gustong gusto po ito ng mga bata. Kaya po yan, sa darating na fruiting season itong bignay na to, matutuwa po yung mga bata dito. Sigurado yun. Kasi nga po ay matamis-tamis po ito na maasim-asim. Yung bunga po nitong mga bignay na to. Yan po, didilig ko sila. Tayo mga kalamansi, kahit dalawang punong kalamansi ko dyan, didilig ko rin po yun. Ito naman po yung mga tanim kong blue ternate na nakatanim po dito sa may puno ng mahogany. Ayan po, nakatanim po sa dragon fruit yan. Ito po yung pinapakinabangan. Gustong gusto rin po ito ng mga bata. Kinakain po nila yung mga bulaklak na yan. Lalo na po may pasok nga, ginagamit po nila sa kanilang performance task. Sinasama po nila sa kanilang mga pagluluto. Ayan po yung aking blue ternate na pinakikinabangan din naman po dito ng mga bata. Ayan, alagang-alaga ko po yan. At saka si Mrs. po, lagi po niyang dinidilig yan pagka pupunta sa dito. Ngayon nga po bakasyon na lang pasok, kaya po ako lang pupunta sa school. Kaya po ako lang po ang nagdidilig. Lalo na po wala akong biyahe, nandito lang po ako sa school. Nagdidilig lang po ako ng mga halaman. Ito nga po yung kabuuan ng taniman ni Mrs. Ayan po, pakita ko sa inyo to. Ayan po, may mga ano po dito. May mga rodora. Ayan po yung rodora nakasapit yan. Obligado pong diligin yan. Mahina po yung rodora sa init. Ayan po, may bougainvillea. Tapos po ito, yung mga bonsai na kalachuchi. Bonsai, marami yan. Ito po, ang ganda po ng isa, kung makikita nyo. Ang ganda po ng bulaklak. Punong-puno. Punong-puno po siya ng bulaklak. Kaso nga lang ginapang ng misis ko dito. Yan, kabala siya ngayon dyan. Yan, ang ganda oh. Tapos po, papakita ko sa inyo yung tanim kong ano dito. Yung tanim kong mulberry. Yan oh, may bunga siya. Ito, marami po kami nakain ito sa Tanay. Yan, may bunga po ng mulberry ko. Pero napilitin to. Ang tamis. Matamis po ito. Ang ganda. Yan. Tapos po, ito nga, may tanim pang ano dito. Yung tanim kong passion fruit. Yan po, mataas na gapang yan. Umakat sa taas. Ginawa ko, ginapang ko sa bakal. Kasi po, baka bumagsak itong balag ko kapag kadyan ko nilagayan. Kayang-kayang pabagsakin yan kasi makapal po yung magiging dahon nito. O yung sanga. O yung baging yan, makapal. Palit 3 gulong po yan. 1, 2, 3. Sa lugar po na to, yan po yung nakatayin ko dito. Pero po dyan, sa may mga dragon fruit na yan, marami dyan. Yan pa yung ano, punong-puno ng bulaklak. Yung bonsai na kalachuchi, ang ganda. Pumataas yung gapang yan, makita nyo yan. Yan, pinagapang ko sa bakal para maglakbay sa dyan. Kabila. Ito po ay matagal po ito bago mag-fruit. Mag-fruiting season. Bali parang 1 year yan. 1 year, ganun po sa katagal bago siya magbunga. Kaya gagapang muna siya ng gagapang bago siya magbunga. Ayan po yung
passion fruit na yan. Yan po yan. Bali, may mga tanim din po ako dito niyan. Ayan, oh. Sa gulong. Yan, passion fruit po yan. Laguna. Mabuhay na buhay yan. Tapos sa may gilid na may gulong yan. Meron din po dyan. Oh. Yan, passion fruit din po yan. Papagapahin ko lang po dito. Gagawa po ako ng balag dito na maliit sa may ano na yan. Dyan sa may paper tree. Gagawa ko dyan yan. Yan po. Malakas po yung hangin ngayon dito. Ngayong hapon. Sa Santo Cristo, San Isidro Nueva Ecija. Ayan po. Hanggang dito po muna yung vlog ko. At maraming salamat po sa patuloy ng suporta sa akin. Ito nga po pala yung tanglad. Nakalimutan ito. Tanglad ko yan. Nakatayo lang po yan sa balde. Tanglad. Dati po yung nakatayo sa gulong na malaki. Inilipat ko sa balde. Kasi yung mga gulong ko nga po ay may iba akong tinaniman. Ayan po. O sige po, hanggang dito na po uli ako. At maraming salamat po sa patuloy ng suporta sa akin. Kain GTV po. Ito nga po pala yung sakyan ko ngayon. Ito yung sakyan ko ngayon ay The Power. The Power yan. Yung Brutus ko po kasi na motor, ginagamit po ng anak ko. Ayan. The Power yan. Maraming salamat po.